Ang mangyayari kung kayo ay mayroong pagkakataon, ito ay pakiusap mula sa akin at sa ating mga admin, sa lahat po ng mga estudyante, kung pwede po sana, inshallah, na maisaulo yung mga hadis natin, kahit hindi lahat. Kung kaya mo isaulo lahat, walhamdulillah. Kung hindi naman, walang problema. As long na ikaw ay nandito at nakikinig, wala akong problema. Ang isa sa mga iniiwasan ko sa mga kapatiran natin, dahil kapag magkakaroon ng recitation, pag sa ulo, medyo naghalangan po sila. So ngayon, ang gagawin natin, kung sino yung may kakayanan magsaulo, kapag hindi naman wala pong problema, wag lang po kayong aalis. O hindi ko sana, na gagawin. Kaya lang, sabi ko sayang naman yung pakikinig ninyo kapag hindi tayo gagawa ng paraan para makapagsaulo ng hadis. Kung halimbawa, mayroon tayong 20 na hadis, ang kalahati nito ay may saulo ninyo, alhamdulillah, malaking bagay na yun. Okay po, ulitin ko. Hindi po ito obligado, pero mas maganda kung ito ay gagawin ninyo. Hindi po siya obligado, pero mas maganda kung ito ay gagawin ninyo at susubukan ninyo na magsaulo. Isa sa mga dahilan bakit kailangan nating magsaulo sana, dahil yung ating mga isipan, yung ating mga utak minsan, napupurol na po siya. Paano napupurol? Dahil napupuno ito ng problema, napupuno ito ng mga isipin, napupuno ito ng mga bagay-bagay, napupuno ito ng mga pinapanood natin sa social media. Kapag sinabi mong ang probinsyano, updated tayo. Pero pagdating sa mga sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ganun din ang mga salita ng Allah Ta'ala, hindi natin alam. Kapag narinig mo, parang narinig ko na yung hadis na yan. Parang alam ko na yung hadis na yan. Parang ito ay dumaan sa akin. Parang. So yung parang na yan, tatanggalin natin, narinig ko yung hadis na yan. Napag-aralan ko yung hadis na yan. Alam ko yung hadis na yan. So nawala ngayon si parang. Pagtatanungin ka, ano ngayon ang update sa politika sa atin sa Pilipinas, updated tayo. Si Matibag nandito sa lugar na ito. Si Dison nandoon siya. Ang Pangulo natin ay busy. Alam natin. Kaya dito, kailangan natin na pagsikapan, na pag-aralan ang mga salita, unang-una ng Allah Ta'ala, at ganun din ang mga salawikain, kasabihan, ipinag-utos, ipinagbawal, mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito lang po ay isang pangbungad para lang sa gayon magkaroon kayo ng interes sa pag-aaral. Dahil ang mundo ay hindi po tayo mananatili dito ng panghabang buhay. Tayo ay temporary at tayo ay babalik sa kung saan tayo nanggaling. But before pa man tayo bumalik doon sa ating pinanggalingan, yan ay lupa, syempre, at least, di ba, kapag dumating si Munkar Nakir, meron tayong isasagot. Alam natin yung gagawin natin, alam natin kung ano yung mga maaaring itanong sa atin. Hindi mo na sabihin, yung aking Panginoon ay ang Allah. Ang aking propeta ay si Muhammad SAW. Ang aking din, ang aking relihiyon ay Islam. Hindi na. Usang lalabas yan dahil makikita ng Allah na ikaw ay nagsusumikap sa pag-aaral ng kanyang relihiyon. Inshallah. Now, ibilang tayo ng Allah Ta'ala, mga kapatid, na palawagin, pag-aanin ang ating pag-aaral sa mga ahadith na ito. Kailangan ko ng inyong tulong dahil hindi ko po kakayanin ito pag ako lamang mag-isa. Pag ako lang ay magdadaldal dito, magsasalita sa inyong harapan, makikinig kayo, antukin kayo, maboboard kayo, o may iba pang mga sitwasyon. Kaya kailangan ko po ang inyong pakikinig. Kailangan ko po ang inyong undivided attention.
Dahil ang pag-aaral po natin ay hindi naman po abot ng 1 oras, 1.5 oras, I will use half an hour only dahil ayaw ko po na kayo ay, di ba, maagaw, makuha yung oras ninyo sa inyong araw o sa inyong mga araw-araw na gawain. Ito po yung aking pamaraan, inshallah, para at least meron po kayong idea. Na puntahan natin kaagad ang usul al-hadith. Dito, makikita natin, makikilala natin ang mga pamaraan kung paano natin makikita, maalaman, mapag-aralan ang tama at authentic na hadith. Aralin number 1, usul hadith. Ang hadith sa literal na kahulugan ay ang pagsasabi o pag-uusap. Subalit sa punto ng Islam, ito ay kumakatawan sa mga sinasabi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ng kanyang mga kasamahan at tinipon sa aklat ng mga maalam na sumunod pagkatapos nila. Ang sumusunod ay ang halimbawa ng hadith. Ito isang example ngayon. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري. Dito, kung mapapansin ninyo sa mga nag-aaral ng hadith, marami o ilan sa kanila na pinanggalingan ng hadith ay nakasulat dito. Tingnan nyo sa kanyang pakahulugan. Si Musaddad ay nagsabi sa atin na ipinabatid sa kanya ni Yahya mula kay Syu'bah, mula kay Qatada, mula kay Anas, mula sa propeta, na kanyang sinabi, walang sino mang mula sa inyo ang tunay na mananampalataya. Mananampalataya hanggat hindi niya hinahangad sa kanyang kapatid kung ano ang hinahangad niya para sa kanyang sarili. Ito ay Bukhari wa Muslim. Sumuttafaqun alay. Maaring ito ay nailagay lamang si Bukhari. Ito ay nangangahulugan na ang scholar ng hadith na si Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, si Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, siya yung salaysay, ay nagulat siya, hindi ma-highlight dito lang, si Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Yan po siya. I-highlight natin para at least mayroon tayong, ayun, ay nagtipon sa kanyang aklat ng mga hadith na tinatawag na Sahih al-Bukhari. Ang salaysay na wala sa inyo ang tunay na mananampalataya hanggat hindi niya hinahangad sa kanyang kapatid kung ano ang hinahangad niya para sa kanyang sarili, na narinig niya mula sa kanyang guro sa hadith na si Musaddad, na narinig niya sa kanyang guro na si Yahya, na sinabihan ng kanyang guro na si Syu'bah, na narinig niya ito mula sa kanyang guro na si Qatada, ang mag-aaral ng kasamahan ng propeta, na narinig itong sinabi mula sa kasamahan ni Anas ibn Malik mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito masusundan natin itong si Bukhari ay nagulat o kanyang narinig ito sa kanyang teacher, sa kanyang guro. Highlights natin, inshallah. Na narinig niya sa kanyang guro na si Yahya, guro ni, sino kanyang guro? Guro ni Musaddad. Na sinabihan ng kanyang guro na si Syu'bah naman. Ito para at makilala natin sila. Na narinig niya mula sa kanyang guro na si Qatada. Ang mag-aaral ng kasamahan
na propeta na narinig itong sinabi mula sa kasamahan ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. So ngayon, nakita natin na si Imam al-Bukhari, narinig niya sa kanyang teacher, si Musaddad, si Yahya, si Shu'bah, Qatada, Anas ibn Malik, direkta ito mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ngayon, kapag ating babasahin na yung hadith an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, wala na itong mga ito dito sa itong mga ito, hindi nyo na yun makikita. Yung mga pinag-aaralan natin o yung mga pag-aaralan nating darating na mga hadith, hindi na natin makikita yung kabuuan ng pinanggalingan. Kumbaga, ang makikita na lamang natin an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kaagad na. Dito na kaagad mag-umpisa yan. Okay po? Kaya dito, subhanallah, tignan nyo kung paano nag-aaral ang mga tulab natin, mga musyayikh natin, mga doktor natin, paano nila pinag-aaralan at inaalam kung authentic ba yung hadith, kung tama ba yung hadith, yung chain of narration ng hadith ay galing mismo sa propeta. At yung mga taong pinanggalingan na ito ay pwede ba silang pagkatiwalaan? So inshallah, mapag-aralan natin yan padahan-dahan. Ang pag-ayos ng hadith ay binubuo ng dalawang pangunahing mga bahagi, ang sanad at ang matan. Ang sanad, ang pinagmulan ng mga tagapag-ulat ng hadith na tagapag-ulat na sinabi o ginawa ng propeta ay tinatawag na sanad. Tandaan ninyo. Ang pinagmulan ng mga tagapag-ulat ng sinasabi o ginawa ng propeta ay tinatawag na sanad. Halimbawa, nabanggit na hadith, ang sanad ay si Musaddad ay nagsabi sa atin ay pinabatid sa kanya ni Yahya, mula kay Shu'bah, mula kay Qatada, mula kay Anas, at mula sa propeta na kanyang sinabi. So, sila ay nandito. Ito ang kanyang sanad. Okay po. Si mismong Anas ang direktang nakarinig sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang matan, ibig sabihin, ang paksa ng hadith o kung ano ang aktual na sinabi o ginawa ng propeta ay tinatawag na matan. Halimbawa sa nabanggit na hadith, ang matan ay wala sa inyo ang tunay na mananampalataya hanggat hindi niya hinahangad sa kanyang kapatid kung ano ang hinahangad niya para sa kanyang sarili. So, ang nilalaman ng hadith, ito po yung hadith. Ang sanad, mula dito, yan, isama natin sa Prophet Muhammad dahil siya mismo ang nagsabi. Yan po yung sanad ng hadith. Highlights para meron tayong larawan, inshallah. Siya yung sanad. Ito yung nilalaman o matan ng hadith. Yan. Nakuha. So at least makilala natin, nalaman natin ang matan o ang sanad at ang matan. Mga uri ng hadith. Ang hadith ay nahati sa dalawang pangunahing uri. Hadith na sahih at hadith na daif. Kaya dito, kapag kayo ay mag-aaral ng hadith, nandyan na tayo ay may mababasa. Halimbawa na lamang ginawang sahih ni Albani, ginawang sahih ni ganito. May mga ganun kasi may mga hadith na naisalaysay o naiulat ng apat, si At-Tirmidhi, Nisa'i,
Ibn Majah, at Daud. So, ito, may mababasa kayo doon sa baba na ito ay ginawang sahih ni Sheikh Albani. Pero dito sa hadith natin sa taas, tingnan nyo wala na kayong makikita. Rawahu Bukhari kaagad. Bukhari, muttafaqun alayh kapag siya ay tama. Diretso kaagad siya. Siya ay magiging tama kaagad siya. Dahil si Bukhari at ganon din si Muslim ay ang naano ko rito, si Bukhari ay napakatalas ng isip niya. Sobrang talas ng pag-iisip ni Bukhari. Nandiyan na siya ay sinubukan. Inshallah, madaanan natin kasi ito ay kwento ng buhay niya kung paanong ang pinanghawakan ng mga Muslim na kasulatan. Nandyan ang Quran at nandyan ang Sahih Bukhari. Quran, Bukhari kaagad. Sumunod si Muslim at sumunod yung 4. So pumapangalawa dito ang libro ni Sheikh Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ito po yung kumpletong pangalan ni al-Bukhari. Na. Dito, ang mga uri ng hadith, hingi ako ng tulong sa inyo. Pasensya na po, medyo hindi po maganda yung aking Inshallah. Sino ang pwedeng magbasa mga uri ng hadith? Yan po sa mga uri ng hadith. Pwede magtaas ng kamay. Pasuyo ako, inshallah. Yes po. Go ahead, Sister Aisha. Go ahead po. Walang boses? Ang mga uri ng hadith. Ang hadith ay nahahati sa dalawang pangunahing uri, hadith sahih at hadith daif. Ang hadith sahih kung ang lahat ay tagapag-ulat sa sanad ay nagagampanan ang tatlong sumusunod ng mga kondisyon ng hadith ay umuuri bilang isang eksaktong sinasabi o ginawa ng propeta. Tinawag na sahih. Nangungulugan ito na matitiyak tayo ng propeta ang tunay nagsabi o gumawa kung ano ang nauulat sa hadith. Number 1. Ang mga tagapag-ulat ay kailangan kilala sa pagiging katotohanan. Number 2. Sila ay kailangan na mayroong mahusay na memorya o kaya ay naisulat kung ano ang kanilang narinig. Number 3. Kailangan nakapagtagpo ang bawat isa. Ang ganitong hadith ay magagamit upang mapatunayan ng isang punto ng batas Islameniko at kailangang sundin ang mga hadith ay ang pangalawang pinakamahalagang pinagkukunan ng batas Islameniko matapos ang Quran at ang lahat ng mga totoong Muslim ay kailangan sundin ang mga ito. Ang ala ay sa Quran ang nagwika. Sige, Sister, jazakillah khairan po. Ako po ang magpapatuloy. Dito, sa hadith na sahih, kung ang lahat ng tagapag-ulat, tandaan niyo yan, kung ang lahat ng tagapag-ulat sa sanad, yung naipaliwanag natin kanina, ay nagampanan ng tatlong sumusunod na mga kondisyon. Ang hadith ay mauuri bilang isang eksaktong sinabi o ginawa ng propeta at tinatawag na sahih, tumpak, tama. Nangangahulugan ito na makatitiyak tayo ng propeta ay tunay na nagsabi o gumawa kung ano ang naiulat sa hadith. Unang-una,
Ang mga tagapag-ulat ay kinakailangang kilala sa pagiging makatotohanan. Yan po yung unang-una. Dapat hindi sila sinungaling. O meron na kayo idea doon sa daif, mahinang hadith. Pangalawa, sila ay kinakailangan na mayroong mahusay na memorya o kaya ay naisulat kung ano ang kanilang narinig. Ang majority sa mga sahaba radhiyallahu anhum ay matatalas yung kanilang kaisipan. Kumbaga malawak yung kanilang memorya. Hindi kagaya ng memorya natin ngayon, siya ay napupuno ng konsumisyon, sakit ng ulo. Pangatlo, kinakailangan na nagkatagpo ang bawat isa. Dapat nagkatagpo talaga sila. Hindi pwedeng si ganito, nalampasan niya si ganito, napunta ka agad dito. Hindi pwede, dapat nagkatagpo sila. Ang ganitong hadith ay magagamit upang patunayan ang isang punto ng batas Islamiko na kinakailangang sundin. Ang mga hadith ay ang pangalawang pinakamahalagang pinagkukunan ng batas Islamiko matapos ang Quran. At ang lahat ng mga totoong Muslim ay kinakailangan sundin ang mga ito at ang Allah Ta'ala sa Quran ay nagwika, "A'udhu billahi minasyaitonir rajim." Sabi ng Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." At kung ano man ay pinag-utos sa inyo ng mensahero, sundin ito, at ano man ay pinagbawal sa inyo, iwasan ito. Surah Al-Hashr, chapter 59, verse 7. Ang tanging paraan, pagpatuloy natin si Sir, sino ba ang next? Yalla. Sama-sama tayo, nabasahin. Maliban kay Sister Aisha, sino yung nagtaas ng kamay kanina? Yalla. Jami? Jami ba? Jami. Go ahead. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ano man ang pinagbawal sa inyo, iwasan ito. Surah Al-Hashr 59:7. Ang tanging paraan na masusunod natin ang utos ng Diyos ay ang pag-aaralan natin ang mga hadith ng propeta at isabuhay natin ito. Ang hadith na nabanggit sa panimula ng aralin ng isang hadith sahih na nagtuturo sa mga Muslim tungkol sa pananampalataya, iman. Ang tunay na paniniwala sa Diyos ang magiging dahilan na pakitunguhan ang iba ng maayos, lalo na ang kanilang kapatid sa pananampalataya. Likas sa mga tao ang nagnanais na pakitunguhan ng mahusay sa ganito. Ang mabuting pakikitungo ay isang mahalagang bahagi ng isang maginhawa at matiwasay na buhay. Ito ang nagpapaunlad sa pagmamahal, tiwala, paggalang at marami pang ibang mga mabubuting katangian mula sa mga tao. Upang magkaroon ng mabuting ugnayan sa bawat isa, ang Islam ay naghihikayat sa mga Muslim na pakitunguhan ang iba sa parehong mabuting pamamaraan na kung saan ay ninanais nilang pakikitungo ng iba sa kanila. Tinipon ni Bukhari mula kay Muhammad ibn al-Muthanna, mula kay Abdul Wahab, mula kay Ayub, mula kay Abu Kilabah, mula kay Malik, na ang propeta ay nagsabi, magdasal kung paano ninyo nakitang nagdarasal. Ang hadith na ito ay tinutupad ang mga kondisyon na nabanggit, kaya ito ay sahih. Ang punto ng batas Islamiko dito ay nasa formal na pagdarasal, sala. Kinakailangan nating tularan ang pamamaraan ng propeta.
ang mga Muslim ay hindi pa hihintulutang gumawa ng kanilang sariling pamamaraan ng pagdarasal. Dahil dito, dahil hindi lamang ito pagsuway sa propeta, subalit ito rin ay magpapalito sa hanay ng pagdarasal. Ang tamang paglalarawan ng sala ng propeta ay natatagpuan sa mga aklat ng hadith. Kaya kinakailangan nating magbasa at hanapin kung paano nagsala ang propeta upang masunod natin siya ng tama. Lahat po ba? Ang hadith dahil Sister, Jazakallah khairan po. Maraming salamat. Tayo. Ang tanging paraan na masusunod natin ang utos ng Diyos ay ang pag-aralan natin ng hadith ng propeta at isabuhay natin ito. To remind us all, Ang hadith na nabanggit na panimula ng aralin ay isang hadith na sahih na nagtuturo sa mga Muslim tungkol sa pananampalataya o iman. Ang tunay na paniniwala sa Diyos ang magiging dahilan na pagitunguhan ang iba ng maayos lalo na ang kanilang kapatid sa pananampalataya. Likas sa mga tao ang pagnanais o nagnanais na pagitunguhan ng mahusay sa ganito ang mabuting pakikitungo sa isang mahalagang bahagi ng isang maginhawa at matiwasay na buhay. Ito ay nagpapaunlad sa pagmamahal, tiwala, paggalang at marami pang ibang mga mabubuting katangian mula sa mga tao. Upang magkaroon ng mabuting ugnayan sa bawat isa, ang Islam ay nag-iikot sa mga Muslim na pagitunguhan ang iba sa parehong mabuting pamaraan na kung saan ay ninanais nilang makikitungo sa iba sa kaila. Tinipon ni Bukhari mula kay Muhammad ibn al-Musanna, mula kay Abdul Wahhab, mula kay Iyub, mula kay Abu Kilaba, mula kay Malik na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, magdasal kung paano ninyo ako nakitang magdasal-sallo kamara ito po usalli. Ito po yung hadith. Ang hadith na ito ay tinutupad ang mga kondisyon na nabanggit kaya ito ay sahih. Ano yung kondisyon? Tandaan, ang kondisyon ay itong tatlo. Ang tatlong ito, yun po ay kondisyon ng sahih na hadith. Tandaan ninyo. Ngayon, ang punto ng batas Islamiko dito ay nasa formal na pagdarasal o kaya sala. Kinakailangan nating turuan o tularan ang pamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Muslim ay hindi pinapahintulutang gumawa ng parang sariling pamaraan ng pagdarasal dahil hindi lamang ito pagsuway sa propeta, subalit ito ay na magpapalito sa hanay ng pagdarasal. Ang tamang paglalarawan ng sala ng propeta ay matatagpuan sa aklat ng hadith. Kaya kinakailangan nating magbasa at hanapin kung paano nagsala ang propeta upang masunod natin siya ng tama. Kaya nandiyan na pinag-aralan natin ito, yung fiqh, at yan po yung ginagawa natin ngayon. Pinag-aralan natin ang pananampalataya o ang din ng Allah Ta'ala. Isa na dito, paano natin makilala ang tamang hadith at mahinang hadith. So natandaan natin, nadaanan natin kung paano magiging tumpak ang hadith. Puntahan naman natin ang hadith na daif. Sino ang gustong magbasa? Inshallah, pwede kayong magtaas. Pangalawa, Sister Josie. Josie po. Tama ba? Go ahead po. Sister Josie. Assalamualaikum, everyone. Ang hadith daif, kung sino man sa mga tagapagsulat, sa sanad ay nakilala ng anuman sa mga sumusunod ng mga pagkakamali. Ang hadith ay maituturing hindi wasto at maituturing
may tuturing bilang isang daif. Number 1, kung sino man sa kanila ang nakilalang sinungaling, kung sino man sa kanila ang nakilalang may mahinang memorya, kung sino man sa kanila ang nakilala na hindi nakatagpo ang sinasabing pinagmulan ng kanyang ulat. Ang hadith na daif ay hindi tunay na sinasabi, o ginagawa ng propeta at hindi maaaring gamitin ng patunay na anumang punto ng batas Islamiko. Anumang batas na nakabatay sa ganitong hadith ay maituturing na hindi tama. Halimbawa, ang iskolar ng hadith na si Abu Dawud at Ahmad ay tama. Halimbawa ng iskolar ng hadith na si Abu Dawud at Ahmad ay nakatipo ng isang salaysay mula kay Hafs Ibn Gaya na nag-ulat mula kay Abdurrahman Ibn Isak mula kay Ziyad Ibn Sayyad mula kay Abu Juhapa na si Ali Ibn Abi Talib ay dapat na sinasabi. Ang suna na paglalagay ng kamay sa sala at ang ipatong ang isang kamay sa kabilang kamay sa baba ng pusod. Gayunpaman, ang hadith na ito ay inuring daif sapagkat si Abu Rahman ang kilalang sinungaling. Sa makatuwid, hindi ito magagamit na patunay upang ang pagpapatong ng isang kamay sa kabilang kamay sa baba ng pusod sa sala. Ang tamang pagsasagawa ay inuulat ni Tawus sa ibang hadith na sahih. Sinasabi niya na ang mensahero ng sala ay palaging ipinapatong ang kamay sa ibabaw ng kanyang kaliwang kamay at nilalagay ng mga ito sa kanyang dibdib kapag siya ay nagsasala. Ang hadith na ito ay natipon din ni Abu Dawud at Ahmad, gayon din si Kusama. Gayunpaman, ang paglalagay ng kamay sa baba ng pusod o pusod ay hindi nakakasira ng sala ng isang tao. Si Al-Saha Iba Atiya ay nagulat mula kay Abu Atika mula kay Anas na ang propeta ay nagsasabi, maghanap ng kaalaman kahit ito pa ay naroon sa China. Ang hadith na ito ay natipo ng iskolar ng hadith na sina Ibn Adi at Abu Nuyam. Kahit na ito ay pagkaraniwang nabanggit na hadith na kilala sa lahat ng Muslim, ito ay hindi eksakto. Si Abu Atika ay naakusahan na pagsisinungaling ng mga hadith, kaya ang salaysay na ito at inuri bilang isang daif. Sa katotohanan, ang mga eskolar ng hadith ay naglalagay ng isang special na uri ng hadith na daif na tinatawag na maudu, gawa-gawa. Sa makatuwid, hindi tama ang pagbatayan ang salaysay na ito bilang hadith na propeta sapagkat marami sa kanyang mga kasamahan ang narinig niya sa pagsabi ng hayaan ang sinumang sinasadyang magsinungaling tungkol sa akin na makuha niya ang kanyang lugar sa impyernong apoy. Okay na. Sister, sandali lang muna ha, inshallah. Ipaliwanag muna natin. Jazakillah khairan po. Maraming salamat, sister. Ang hadith na daif, habang binabasa ni sister, ako ay nag-highlights doon. Kung sino man sa mga tagapag-ulat sa sanad, kanina na pag-aralan natin yung sanad, yung mga nag-ulat, ay nakilala ng anuman sa mga sumusunod na mga pagkakamali, ang hadith ay may uring hindi wasto at may tuturing bilang isang daif. Ngayon, number 1, unang-una, kung sino man sa kanila ang nakilalang sinungaling
Siya ay sinungaling. Kaya nalaman na dito sa hadith, sa baba. Pero kanina, sila ay, kung mapagkakatiwalaan, hindi sila sinungaling. Pangalawa, kung sino man sa kanila ang nakilalang may mahinang memorya. Mahina na nga yung memorya, hindi pa isinulat kanina, kailangan mataas yung kanilang memorya, at kung hindi naman, naisulat nila yung hadith na kanilang narinig, nakita sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, kung sino man sa ila ang nakikilala na hindi nakatagpo ang sinasabing pinagmulan ng kanyang ulat. So mayroong bakante. Kailangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi pwedeng 1, 3, 4, 5, 7. Kailangan 1, 2, 3, 4, 5. Ganun po yung pagkakaayos. Ang hadith na daif ay hindi tunay na sinabi o ginawa ng propeta at hindi maaaring gamitin na patunay sa anumang punto sa batas Islamiko. Anumang batas na nakabatay sa itong hadith ay may tuturing na hindi tama. Halimbawa, ang scholar ng hadith na si Abu Dawud at Ahmad ay nakatipon ng isang salaysay mula kay Hafsa ibn Ghayya, nagulat mula kay Abdurrahman ibn Ishaq, mula kay Ziyad ibn Zaid, mula kay Abu Juhayfa, na si Ali ibn Abi Talib ay dapat na sinabi. Ang sunna na paglalagay ng mga kamay sa sala ay ang ipatong ang isang kamay sa kabilang kamay sa baba ng pusod. Gayunpaman, ang hadith na ito ay itinuring na daif sapagkat si Abdurrahman ay kilalang sinungaling. Kaya dito, nilagyan ko ng pulang marker para at least makilala natin kaagad. Si Abdurrahman ay kilalang sinungaling. Sa mga tuwid, hindi ito magagamit na patunay upang ang pagpapatong ng isang kamay sa kabilang kamay sa baba ng pusod sa sala. Kaya ngayon, kung titignan natin, ito pala isang mahinang hadith. Bakit? Si Abdurrahman ibn Ishaq, siya po ay sinungaling. So yung paglagay ng kamay doon sa tiyan o sa pusod, sa ilalim ng baba ng pusod, ay isang mahinang hadith. Sa bagay, hindi ito magagamit na patunay upang ang pagpapatong ng isang kamay sa kabilang kamay sa baba ng pusod sa sala. Ang tamang pagsagawa ay ang iniulat ni Tawus sa ibang hadith na sahih. Sinabi niya na ang mensahero ng Allah ay palaging ipinapatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang kaliwang kamay at inilalagay ang mga ito sa kanyang dibdib kapag siya ay nagsasala. Ang hadith na ito ay natipon ni Abu Dawud at Ahmad, gayon din si Ibn Khuzaimah. Gayon pa man, ang paglalagay ng kamay sa baba ng pusod o sa pusod ay hindi nakasira ng sala ng isang tao. So kapag bagong Muslim and unknown, hindi niya alam, wala siyang pagkakilanlan kung ito ba yung tama o mali, walang problema. Ilagay niya doon sa ilalim ng kanyang pusod yung kanyang dalawang kamay, hindi naman problema. At least, makikita natin dito na hindi pa niya alam. Pero kapag alam mo na ito yung tama, ang paglagay ng kamay sa ibabaw ng dibdib, gawin mo. Bakit? May gantimpala. Ilagay mo sa ilalim ng pusod, wala namang kasalanan, wala kang pagkakamali, wala kang panagutan dahil hindi mo alam. Pero kapag nalaman mo na, so kukunin natin yung sunnah. Kung ano yung sunnah na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, kahit hindi mo siya ilagay doon sa dibdib mo, ilagay mo sa gilid, siya pa rin po ay sunnah. Okay? Huwag mo kagad husgahan, Shia yan, grupo ng mga Khawarijang, ganito, huwag mo husgahan. Kasi yan po ay sunnah. Okay? Ang paglagay sa kamay sa dibdib ay isang uri ng sunnah, hindi po obligado. Si Hasan ibn Atiyah
ay nagulat mula kay Abu Atika, mula kay Anas na ang propeta ay nagsabi, maghanap ng kalaman kahit ito ay naroon sa China. Ang hadith na ito ay natipon ng scholar ng hadith na si Ibn Adi at Abu Nuaym. Kahit na ito ay pangkaraniwang nababanggit na hadith na kilala sa lahat ng mga Muslim, ito ay hindi eksakto. Si Abu Atika, oo. Aha. Si Abu Atika, ay naakusahan sa pagsisinungaling ng mga hadith. Kaya ang salaysay na ito ay inuri bilang daif. Sa katotohanan, ang mga scholar ng hadith ay naglagay ng isang espesyal na uri ng hadith na daif na tinatawag na maudu o kaya gawa-gawang hadith. Ngayon may mga grupo ng mga Muslim, kaya nag-iingat tayo rito, may mga grupo ng mga Muslim na sinasabi nilang ito ay sinabi ginawa ng propeta, pero hindi naman pala ginawa ng propeta. Kaya alam mo kagad na ito ay maudu, ito ay gawa-gawang hadith. Sa mga tuwid, hindi tama na pagbatayan ang salaysay na ito bilang hadith ng propeta sapagkat maaring marami sa kanyang mga kasamahan ang narinig siya na nagsabi. Hayaan ang sino mang sinasadyang magsinungaling tungkol sa akin na makuha niya ang kanyang lugar sa impyernong apoy. So, pag nagsabi ka na sinabi ng propeta, ayan, mayroon ka ng trono kaagad. Sino nagsabi? Tama. Ito yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakakilalang mga aklat ng hadith ay ang tinatawag na ang anim na mapagkakatiwalaan o kaya as-siha as-sitta. As-siha as-sitta. Ito ay ang Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nisa'i at Sunan Ibn Majah. Ang pinakamatandang natipon ng mga hadith na umabot sa atin ay ang Muwatta ni Malik. Muwatta ni Imam Malik. At ang pinakamaraming natipon ng mga hadith ay ang Musnad ni Ahmad. Ang pinakawastong tinipon ng mga hadith ay ang mga hadith ni Bukhari na pinapangalawahan ng kay Muslim. So ito yung pinakawasto, pinakatumpak. Okay, yung kay Bukhari at una si Bukhari at ganun din si Muslim. Ito ay maaaring kumuha ng mga hadith ang isa mula sa parehong mga sahih na Bukhari at Muslim bilang patunay sapagkat ang mga ito ay magkakalapit na mga wastong ulat na maaaring gamitin bilang patunay. Magkagayon, tanging ang mga hadith lamang na inuring wasto ng mga scholar ang maaaring gamitin mula sa ibang mga aklat. Maaari din o narapat din nating malaman na ang mga makabagong aklat ay nagbabanggit lamang ng mga huling tagapag-ulat bago ang propeta sa paglalahad ng hadith upang makatipid ng oras at espasyo. Kaya pag mag-aaral tayo ng hadith, hindi mo na kailangan na kunin doon sa pinakauna. Doon ka na kaagad sa pinanggalingan. An Anas ibn Malik, an Ali, an hindi na kailangan ng ganun. Si ganito, si Anas, sinabi ni Ali, sinabi ni, doon tayo kaagad. Malaman mo kaagad na ito ay authentic kapag siya ay galing sa Sahih Bukhari at Sahih Muslim. Ang iba doon, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nisa'i at Sunan Ibn Majah, sila ay nilagyan ng note sa baba na siya ay sahih na hadith. Halimbawa kapag nakalagay dyan sahih ni Albani, so tama yung hadith inshallah. So natapos natin ang unang aralin, kaya inshallah sa susunod po na Sunday ay kukunin natin yung pinakaunang hadith natin. Ang hiling ko lang po, sister, sino ba yung admin na nandito? Mayroon ba tayong admin na nandyan? Makisuyo ako ha.
ibigay po sa kanila yung kopya ng ating pinag-aralan na hadith. And then kapag may oras kayo, balikan ninyo, i-review ninyo, pag-aralan ninyo para makuha ninyo yung tumpak, tama na pagkakilanlan ng tama, authentic, sahih na hadith. At malaman din nyo yung mga hadith upang natin makilala na siya ay daif, mahina o kaya maudu na hadith. Okay po? Napakahalaga na kapag gumagamit tayo ng mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay tumpak at hindi ito maudu, hindi ito gawa-gawa. Dahil lang ilan, salita ni kilalang taong mayaman, ginawa nila galing kay Ali radhiyallahu anhu, sinabi daw ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ganito. Pero hindi po siya authentic. Hindi po siya galing sa propeta mismo. Ito ay gawa-gawa. Dahil kanilang kinikilala yung tao, kinikilala nila yung sinabi niya na magandang seta, lahat daw ng magandang seta ay galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi ganun kadali. Kailangan mayroon siyang sanad, yung pinanggalingan, at nandyan yung matan ng hadith, inshallah. Okay po? So Sister Mariam, makisuyo ako ha, pakisuyo yung kanilang book, ibigay mo sa kanila para meron silang masusundan sa ating pag-aaral. Tayo. So mga kapatid, sa pananampalataya, tinapos ko lang po yung pag-aaral natin. Nasabi ko sa inyo na ito ay gagawin natin half an hour. Pero alhamdulillah, at least natapos natin ang unang aralin. Kaya maraming salamat po. Magkita po tayo muli sa susunod po na Sunday. Hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu alam wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan jami'an, ila al-liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangalagaan, ingatan, pagpalain ka ng Allah fi dunya wal akhirah. Masalama po, ingat po kayong lahat.